At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto, pag-usapan natin si Void Century War. So tignan natin yung sinasabi naman na baka eto yung dahilan kung bakit nagsimula yung gera nung sa panahon na yan. At pahapyawan din natin ng konti yung mga declans na yan. At lastly, sa mga nagpapa-shoutout ay ayan, sige gawin natin yan. Kasi sayang naman yung mga nauna nga na mag-comment sa inyo. So siguro mga 10 o 20, ayan, i-post natin dito sa screen natin yung mga names ninyo. So yun lang naman. At ayan, kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman, at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so nung sa nakaraan nga ay nabanggit na sa atin ni Shaka na kaya nagkaroon ng Void Century ay dahil sa conflict sa pagitan ng 20 nations na nagsama-sama laban sa Ancient Kingdom. At dito natalo nga itong Ancient Kingdom, at after nun saka na nga binuo yung world government neto rin ng 20 nations. At kasabay nun ay tinanggal na nga rin nila pati lahat ng info o data patungkol sa Ancient Kingdom na yan. So kaya nga ngayon ang tawag dito sa Ancient Kingdom ay Forgotten Kingdom. So kasi nga wala nang nakakaalam dyan. Pero sa kabilang banda ay etong si Imo-sama ay diba nabanggit na nga rin na yung tawag sa kanilang ancient enemy ay D. So kaya nga baka nga possible nito na etong may mga pangalan o nagtataglay ng letter D dyan nga sa kanilang pangalan ay baka nga raw yan yung mga descendants ng mga ancient enemy nga na tinutukoy neto ni Imo-sama. So ang ibig sabihin magkakamag-anak tong mga to. Joke lang. So ang ibig sabihin lang neto ay possible na etong sila Luffy, etong sila Law, sila Kid, ninuno nila etong ancient enemy na tinutukoy nga dyan ni Imo-sama. At mataas-taas na rin yung chance niya na nag-originate etong sila Luffy doon mismo sa Ancient Kingdom o sa Advanced Civilization na nga na yun. At so maliban pa dito kala Luffy ay sinasabi nga rin na parang dito sa Ancient Kingdom na to, dyan originated etong Alabasta nga rin. At posible nga na baka tinago nga rin daw nung Alabasta yung ilang D o yung ilang ancient enemy na tinutukoy ni Imo-sama. Kasi nga, kung matatandaan niyo ay diba, nung mabanggit na to ni King Cobra, etong si Lily na isa nga rin D, ay eto bigla siyang inatake ni Imo-sama. So dito kasi na-realize na Imo-sama na connected o may connection etong si Lily dyan sa Ancient Kingdom. At hindi lang basta-basta connection yung meron siya dyan. Talagang kasama siya sa kalaban nga nung 20 nations. Kasi nga meron siyang D dyan sa kanyang pangalan, patunay lang na ancient enemy nga rin siya. At so now, dahil nga sa connected o may connection etong si D. Lily dyan sa Ancient Kingdom, kaya possible na eto yung naging dahilan kung bakit in-scatter ni Lily etong mga poneglyph dyan nga sa mundo ng One Piece natin. So bukod pa dyan, kaya nga ngayon kapag may alam ka dito sa Ancient Kingdom na to o kahit ma-brought up mo lang yung patungkol sa Ancient Kingdom na yan, ay wala, papatayin ka na kagad ng world government, i-erase ka na kasi nga napakalaking threat ng Ancient Kingdom na yan dito kala Imo-sama. Mortal na kalaban nga kasi nila yan. So kaya nga ang tanong, ano yung pinagmulan nung gera sa pagitan nga ng 20 nations sa nga ng Ancient Kingdom? So maliban pa sa dahil nga sa napaka-advanced ng Ancient Kingdom na to. So balikan natin dyan etong si Dr. Vegapunk. So alam naman natin na etong si Dr. Vegapunk, yung pangarap niya nga ay yung makapagbigay siya ng abundant energy sa buong mundo na free sa lahat nga. Dahil kapag eto nagawa nga raw ni Dr. Vegapunk o mabigay niya yung abundant energy na yan sa lahat, ay ma-rid off na nga raw nila yung war sa mundo. So ibig sabihin, mawawala na yung gera sa buong mundo kapag lahat ng tao o lahat ng bansa ay meron na nga silang abundant free energy. So napaka-importante nga naman ng energy na yan, lalo na sa isang bansa o sa isang nation, kasi ito yung ginagamit para mag-advance yung isang bansa. So kapag kulang sila sa energy ay hindi magpo-progress ng maayos yung isang bansa, ganyan na nung
900 years ago, etong ancient kingdom lang yung merong access nga o yung may source ng napakaraming energy. So possible na eto yung dahilan kaya nagsama-sama nga etong 20 nations para makuha yung energy na meron etong ancient kingdom na to. So yung isa nga sa mga basihan kung bakit nasabi na napakaraming energy ng ancient kingdom na to ay dahil sa napaka-advance nga ng technology meron sila. So mas advanced pa yan kaysa sa mga current nations nga ngayon. Pero yung isa pang patunay ay eto na nga yan yung ancient robot. So dito nabanggit nga ni Dr. Vegapunk na fueled itong ancient robot na to ng ancient energy nga rin. At bigla nga lang din na hindi nakagalaw itong ancient robot na to kasi biglang naubos yung energy na yon. Pero suddenly ay di ba nga biglang nabuhay itong si ancient robot at dahil naman yan sa drums of liberation neto ni Luffy na currently na siya si Nika ngayon. So kaya nga tumataas ngayon yung speculations na hindi kaya yung power source na tinutukoy dito ni Dr. Vegapunk at yung power source na yung dating ginagamit ng Ancient Kingdom ay baka galing talaga dito yan kay Nika o kay Sun God Nika. At now, di ba nga etong si Joy Boy ay nandoon siya sa may Ancient Kingdom 900 years ago. Kaya possible na etong si Joy Boy ginagamit niya etong kapangyarihan nga ni Nika dito sa Ancient Kingdom na to. So sa madaling sabi, etong si Joy Boy na siyang si Nika nung sa panahon nila ay nagagamit niya o na-harness niya etong kapangyarihan ni Sun God Nika na siya namang nagiging power source o pinakadahilan kung bakit may abundant energy etong ang Ancient Kingdom dati. Na eto nga yung dahilan kung bakit etong si Joy Boy yung pinakakalaban na nung 20 nations. At hanggang ngayon, kaya eto rin si Joy Boy yung inaabang-abangan din o binabantay-bantayan din eto ni Imo Sama. So alam ni Imo Sama na etong si Joy Boy possible na bumalik nga siya. Kaya binabantay-bantayan yan hanggang ngayon. So siguro kinakatakot ni Imo Sama na kapag bumalik etong si Joy Boy ay magbalik din ma-establish niya rin yung Ancient Kingdom na nabura na nga dati. At dito ay magsama-sama na nga etong mga dinato para labanan at pabagsakin na ng tuluyan etong sila Imo Sama ngayon. But then eto nga guys yung sinasabi na dahilan kung bakit nagkaroon ng Void Century War dahil sa energy na tinataglay nga nung Ancient Kingdom. Gusto yung makuha o maangkin pa nung 20 nations. At then ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin na to. At so ayan ay napaka-interesting nga nito na sa pagbabalik nga nito ni Joy Boy na kung sakali lang mabuo nga ulit magsama-sama itong mga dinato at labanan pabagsakin itong sila Imo Sama. So yan kayo ba guys, sa tingin nyo ay possible nga ba pwedeng mangyari yan? At yun ba ay posible kaya na kaya nagkaroon ng Void Century War ay dahil nga yan dun sa energy na tinataglay nga o meron yung Ancient Kingdom. So gusto lang kunin sa kanila nung 20 nations ganyan. So yun lang naman natin pala bago tayo matapos ay siguro isasama ko nga rin pati yung mga comments ninyo, yung mga malupit na idea ninyo kasi nababasa ko sa mga ilan na maganda yung idea, so sayang naman. So sa mga susunod ay siguro gagawa natin ng video yan kapag meron kayong malupit na idea at ilalagay natin syempre pa-post natin kung kayo galing yung mga comments o yung mga idea na yun. So yun lang naman at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.